Si Ate Charmaine ba, simula nung nawalan ka ng trabaho, ano napansin mo sa kanya? May napansin ka bang siya nalulungkot or something? Kasi nagsabi siya sa akin, Kuya Mark, nung last time dito medyo nahihirapan daw siya. Umiiyak nga siya, nahihirapan daw siya na sa ngayon siya lang yung kumikita. Bali hanggang saan po dapat ang may bibigay sa inyo dito, Kuya Mark? Yun po yun. Yun na pong paltak mo. Yan, tapos? Yun po yun yung kawayan yung mali. Ay, kasama pa yan? Hindi ni Kuya yan. Okay, maluwang-luwang pala. Ang katwiran niya, amin naman po yun. Kaya yun naman po para sa amin. Di kaya kahit siguro ito trabaho, inawa ko din naman po. Sige, hindi naman. Nauunawaan mo naman. Hindi naman yun sa iba. Hati naman. Pag-usapan na namin po ng isang araw. Ba't naluluha ka? I'm buried beneath. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I'll break the molds with rebels mind. I'm a hurricane of free. Guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli, syempre ang inyong lingkod, Marcos TV. At kasama ko ang team. Nandiyan si JM at saka si Rans. Nagpapalipad ang drone po si JM. Ngayong araw guys ay may lakad na naman tayo. Another day, another mission na naman. So unahin nating puntahan ngayon ay si Kuya Mark. Pupunta tayo kay Kuya Mark kasi may kailangan akong sabihin sa kanya o may kailangan kami pag-usapan at may ibibigay tayong blessing sa kanya. Kaya tara, samahan nyo kami. I remember when you told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive, and the stars will guide me. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me. Guys, update tayo. Nandito na kami ngayon sa San Juan. Siguro mga 5 to 10 minutes ay nandoon na tayo sa lugar nila Kuya Mark. Papasok na tayo doon sa Trangka, hindi Trangka, sa limot ko yung Siko. Sa Siko yata yun. Papasok na tayo doon. And then kita-kits tayo doon kala Kuya Mark. You can change me, you can tell me down. I'll be echoes in every place I find. I break them all. So guys, good day po sa lahat ng mga manonood natin, sa mga pamilya natin na naandyan dyan ngayon, nanonood sa Facebook, sa ating YouTube channel. For today's video guys, nandito kami ngayon kala Kuya Mark. Bibisitahin natin siya kasi noon last time nga hindi ako nakasama sa kanila, kaya hindi ko nakausap sila Kuya Mark. Hindi ko nalaman yung mga pwede naming pag-usapan pa patungkol dun sa bahay nila, kaya nandito ako ngayon. Hopefully nandiyan sila guys, kasi alam naman natin sa Ate Charmaine, napaka-busy tao din yan. Araw-araw talagang naglalako sa palengke para kumita ng pera. Si Kuya Mark may racket naman siguro. So samahan nyo kami ng team, sana madat na natin sila. Guys, mukhang ngayon pa lang wala yata si Kuya Mark. Nako, may blessing pa naman tayong ibibigay sana ngayon. Kaso mukhang walang tao eh. Tingnan nyo nandyan. Parang wala no? Ha? Parang wala. Lapitan natin, baka nandito sa may gilid ng bahay yung motor nila. Grabing putik dito oh. Ay, ito yung pagtatayuan ng bahay. Okay. Ito lang yung size nya. Ito na yung kabahayan nya. Gandang sukat lang daw. Okay, so ito pala guys yung
yung sukat nung bahay na gagawin, nahukayan na pala dito. Sino kaya, nung nagpunta kayo dito, may hukay na to? Wala pa. Wala pa. So ngayon pa lang pala ito nahukayan guys. So ayan, gilid. So ito yung sukat ng bahay. Ha? Nandyan? O, nandyan daw pala si Kuya Mark. Tara. So dapat ito mabayaran muna yan nila Kuya Mark para makapagtrabaho dyan. Yun ang unang-unang dapat na mangyari, mabayaran yung bahay. Narinig yata ni Kuya Mark yung blessing natin, biglang nandito pala. Kuya Mark, kamusta po? Kamusta sa motor mo? Ano po, nakapit pa ka puti? Si Ate Charmy saan? Nandiyan lang po, may binibili lang. Ay, binibili lang. Walang lako ngayon? Wala po, boss. Wala pa. Oh, pero kahapon naglako ba? Hindi. Naglako pa. Naglako. Oh, dito pala mga anak mo. Busy Wala kayong pasok? Wala po. Asa si Kuya MJ nyo? Siya lang pumasok mag-isa? Okay. Galag na puto ka. Okay, so Kuya Mark, napunta kami dito ngayon kasi nung last time daw nakasama sa kanila, pasensya ka na. Parang sese nyo pa naman dito, yung mga pagkain. Birthday pala ng anak mo. Ilang taon na ngayon si MJ? 11 po. 11 years old. Si MJ, kumbaga papunta na siya sa level na pabinata na talaga. 11 years old. Nung nakaraan, nakita ko sa vlog nila Rans. Yung pwesto doon, naano nyo na pala yun, kumbaga totally nalinisan nyo na. Sino naglagay ng forma ng hukay? Ako po. Hinukay ko din po nung pagkaalis po nila kuya. Ganun, nung araw din na yun? Kahit po gabi na. Okay. So para tayo dyan makapagsimula, ang kinakailangan natin gawin muna dyan ay kahit paano mautay-utay sana natin yung sa lupa ninyo. Kasi pwede naman yun, pakiusapan siguro natin habang nagbabayad tayo, nagsisimula din parang ganun. Mabait naman pong kausap ako. Mabait naman kausap. Bali, magkano ulit yung magiging total niya? 3 po. 43? Apo. Magkano pala naihulog nyo? 5,000 po. 5,000. So, mayroon pa kayong 30... Bali po yun ang total ng lupa ay 48,000 po. Ay may na-down na po ako din ng 5. Okay. Kaya magiging 43. Okay. So, ito dating lupa ninyong ito, magkano ang presyo? 25 po. 25. So, dahil mas malaki yun, kumpara nga naman dito. Kaya Medyo mahal po kasi yung nilip ko. nag-expand din yung presyo niya. Mahal. Pero ang kagandahan ng Kuya Mike, yung pwesto na yun ay malayo dito sa may bangin dito. Malayo po. Ito kasi guys, sa likod, hindi nyo lang napapansin to. Ano yan? Yung gubat na yung ilog na yun. Konting hakbang mo lang dyan, bangin na yan sa baba. Mataas yan, di ba? Opo. Kasi doon, dumudugaw ako doon sa kabila, ang taas eh. Kita ko, so ito mataas to guys. So doon, kahit pa paano, safe ang mga bata doon. Di ba, Kuya Mike? Okay, so ganito. Pinapunta ko sila dito noong nakaraan. Bukod doon sa nakasabi din kami na pupunta. Kasi nga, gusto kong sabihin sa'yo na kung sa tingin mo, itong buwan na ito ay pwede bang magsimula, pautay-utay? Kahit na ganito yung panahon. Opo. Pwede? Opo. Okay, sige. So, Kuya Mark, itong bahay mo ay hindi naman ito yung kinakailangan. Di ba, sinabi ko nga ito kay Ate Charminia tao sa'yo, na hindi naman kailangang i-rush natin ng sobrang mabilisan kasi may tinitiran pa naman kayo. Kasi narinig ko din sa vlog, hindi lang yata masyado na gets ni Rans yung sinabi sa inyo ay yung parang mamadaliin para hindi, ganito yun, hindi natin kailangan madaliin kasi may bahay naman kang tinitirhan. Kumbaga yun, in case na na dito, anong tawag yan? Widening. May malilipatan kayo. Kaya ito, Kuya Mike, ang gusto naming ng sponsor dito, kumbaga kung kailan ka lang may free, di tsaka ka gumawa. Ganun lang, Pero maglalagay tayo ng materialis. May contact naman ako sa inyo, di kontakin mo. Okay ba yun, Kuya Mike? Gano'n na lang gagawin natin. At naman ay, kumbaga meron naman pa kayong masisilungan dito. Mahalaga, kung pwedeng mautay-utay. Okay, ano ba ang gusto mo ba? Okay lang ba sa'yo gawa natin ng metal cladding? Bahala po kayo.
Okay ba sa'yo yun? Pero nakakita ka na ng bahay na gano'n? Hindi po. Hindi pa? Hindi pa. So yun kasi yung umuuso ngayon. O, para siyang magiging half cement and then metal cladding yung kalahati niya. Ganun ang gagawin natin. Ha? Okay, so nakausap ko naman yung sponsor by next week yata. Ipapadala na din siya. Opo. Sa tingin mo pwede ka na magsimula? Pwede naman po. O tayo lang. Opo. Ngayon ba wala kang trabaho? Wala po. Hindi po, namutol po kami ng kawayan ng aking kumpare. Sino? Yung kumpare ko po yung hubad barong. Namutol kayo ng kawayan. Kanino yun? Bakit? Sa kanya pong tayuhin yun, hindi bumili. Magkano naman ang binabayad sa inyo kapag gano'n? 200 do isang kawayan. 200 pesos isang kawayan. Isang kawayan yung isang haba? O nakailang kayo? 6 po. O di may ano din kayo? 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2. Opo. May 1, 2 din kayo. Grabe nagbilang pa talaga sa kamay. Hirap nang di marunong sa math. Kaya na-absent ako lagi pag math na ganito kaya Mark, may tatanong lang ako sa'yo. So ano namang konting mensahe mo kay Ate Ninya na ngayon totally tapos na talaga yung tahanan niya. Nakikita namin na ultimo nga siya, naninibago sa buhay niya. Anong masasabi mo sa kanya sa pagbago ng buhay niya kahit paano? Ay, unang-una ako nagpapasalamat sa inyo at sa mga tumulong po sa kanya. Sa kay Ate Ninya, may masasabi ka ba? Wala. Pero masaya ka? Ito nyo siya, nakakatawa-tawa na siya ngayon na parang... O iba na ano? Malaki na iba. Parang layo sa parang nakikita ko nga, parang layo na yun sa dati. Nung nagpunta ba dito, nakakausap mo siya? Nung birthday ng anak mo? Nagkakakwentuhan kayo? Wala naman siya ng tawa. O ganun, at least ngayon, kahit pa nakakatawa na siya. Hindi kagaya dati nung nandiyan yung sa papa niyo mo, na talagang... Wala, ako nga, pag pupunta ako doon, ang hirap kong kausapin yan Hindi ko mapangiti. Hindi ko mapatawa, lagi seryoso, lagi malungkot. Pero ngayon okay naman At sa next year yata, yung hearing ng papa nyo, yun yata yung magharap na sila sa korte. If in case ba, Kuya Mike, na halimbawa, sabihin nilang kailangan ka, kasama ka ba? Kasama ko kahit ako may ginagawa. Sigurado? Kasi nung nakaraan, hindi lang siguro natin niya naiintindihan na ikaw ay may mga trabaho din. Wala, nakaintindihan ko naman yung pag-in. Hindi sumasama yata. Wala, sadya naman ng gayang batang yun. Ganun talaga siya. Unawa na lang. Yan ang maganda kay Kuya Mark. Kung unawa na lang. Kasi yung nakita ko sa kanya, para siya nagtatampo. Sabi niya, hindi daw siya nasamahan ni Kuya Mark. Din sa hearing niya, gusto daw niya, nandoon yung kuya niya na nakasuporta sa kanya. Sabi ko, baka hindi lang niya naunawaan. Baka hindi niya lang naintindihan na ikaw may mga trabaho din na kinakailangang anuhin. Okay. So, ibig sabihin ngayon kay Mike, wala ka pa talagang permanenteng trabaho. Wala po po Bakit hindi ba kayo nakapagsubok ulit na mag-apply? Wala, pati po kanila tapos na ang project. Ganun. Yung aking sinimakan po dati. Paano Kuya Mike dati kung wala kayong trabaho sa pagkakarpintero, anong ginagawa mo? Kapag isda naman po kami. Saan kayo nangingisda? Di yan po sa bayan, sa kanyang kapatid. Dinuutang namin yung isda. Okay. Naglalako. Tapos kinabukasan ibinabayad yung puhunan. Ganun. Parang utangin niyo yung puhunan, din kinabukasan babalik niyo na kung magkanong naging tubo, yun ako sa inyo. Ganun pala yung diskarte ninyo. Ano yung, minsan nangangawil-ngawil ka dito, ano yun? Wala ho, libangan lang. Ganun. Pero kato paano, nakakapang-ulam ba? Hindi, madalang makahuli. Ganun. Okay, kasi nung last time, alam mo ba yun na pumunta ako dito mag-isa yung anak mo? Hindi ko pa kasi kayo nakausap din, sa Ate Charmila nakausap ko nun. Buti okay sa inyo na naiiwan yung anak mong bunso dito. Hindi naman ako nagtatagal pag iniiwan. Babalik din agad? Balik agad. Ako kasi napaisip ako, sabi ko, inaantay kita nun, siguro mga 30 minutes, sabi ko, antayin kita, kakuntuhan ko yung anak mo dito. Sabi ko, antayin kita konting oras, at baka babalik, at gusto talaga kita makausap ng oras na yun. Okay, so ngayon Kuya Mark, ganito, kakamustahin ko muna yung pagtitinda ni Ate Charmel. Kamusta? Ayos naman daw po.
Nabanggit niya sa akin noong nakaraan na yung pampuhunan na nagamit sa sakit. Nabawasan niya, oo. Gawa din na lang namin si Otis sa emergency. Ano ba nangyari sa kanya? Hindi, pinabunutan lang namin ng ngipin. Tapos yun. nagkasakit. Nagkasakit. Tapos ano naman, isa naman kahapon. Dinala din ho namin. Uso naman ho, lagnat. Okay, so may ibig sabihin ko, may napapaikot pa ba kahit konti din sa... Meron pa naman ho siguro, nakakapagtinda pa eh. Nakapagtinda pa. Hindi ko man tinatanong kung magkano pa. Basta't ibinigay mo Basta ibinigay ko sa kanya. Kaya may tatanong ko sa'yo, bilang isang padre di pamilya na ngayon, nang dahil din sa sinakripisyo mo yung trabaho mo dati, na wala kang ngayong trabaho, mahirap ba sa bilang isang padre di pamilya na walang regular na trabaho? Mahirap po. Hanap ng hanap. Sa ngayon, si Ate Charmaine yung kumikilos, ano na pag-uusapan niyo? Hindi yun, ako ang taga-hatid ng mga bata. Pag ako naman nakakita, natigil naman yun, ako naman. Ganun. Kaya, si Ate Charmaine ba nagagalit sa'yo kapag ganitong sitwasyon ninyo? Hindi naman ho. Pinapaliwanag mo naman sa kanya na kapag ikaw naman yung may trabaho, Kaya naman po sa bahay. ikaw naman ang para yung magpahinga. may mag-ano ng mga bata. Okay, ako sa totoo lang alam ko na dumadaan din talaga ang lalaki sa hindi laging may trabaho, di ba? Kasi depende sa sitwasyon natin sa tinatrabahuhan natin. Kung talagang stable, kailangan stable talaga doon, stable. Pero minsan kasi kagaya ng trabaho ni Kuya Mark na pagiging karpintero, paano pag natapos yung project, di ba? Di wala ka na ulit trabaho. Mag-aantay ka na naman. O yung walang regular na talagang laging may trabaho. Kaya Mark, kung ayaw mo ba mag-apply sa like Manila, sa mga building, sa mga ganun? Ayaw ko malayo. Ayaw mo palayo sa kanila. Bakit? Ganun din naman ho. Magaling pa dito sa ano. Dito sa probinsya. Okay, kaya may class na lang. Si Ate Charmaine ba, simula nung nawalan ka ng trabaho, ano napansin mo sa kanya? May napansin ka bang siya nalulungkot or something? Kasi nagsabi siya sa akin, kaya Mark, nung last time dito, medyo nahihirapan daw siya. Umiiyak nga siya, nahihirapan daw siya na sa ngayon, siya lang yung kumikita. Minsan kausap mo din yung asawa mo, no? Kasi nakita ko sa kanya nung kahit pinatay ko na yung camera, umiiyak siya sa akin. Sabi niya, nahihirapan ako Kuya Marcos na sa ngayon ako lang yung kumikita. Ang dami namin bayarin. Bahagya na nga daw makatapos doon sa motor. Okay, sana Kuya Mark ano ka ng trabaho pa rin. Kasi yung bahay naman, kagaya na sabi ko sa iyo, kapag wala ka lang gawa, para matulungan mo ulit sa Ate Charmaine. Kung may mahanap kami sa iyo, papayag ka ba? Kung may mahanapan kami ng trabaho para sa iyo. Ha? Okay, sige. Ganito Kuya Mark. May bibigay ako sa iyo. Ito idagdag ninyo din sa ni Ate Charmaine, ha? Din sa nabawasan. Pwede nyo naman ipandagdag, ano? Bukas mo yung palad mo Kuya Mark. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos, ha? Idagdag mo yun doon. Yan ay meron kasi sa akin dating nag-contact si Tita Gemma. So, sabi niya, abutan daw kita ng para sa anak mo sana. Pero, syempre, yung anak mo naman sa inyo rin naman yung manggagaling yung niya. Kaya paikutin nyo na lang. Kay MJ, sa pambaon. Diba? Kasi kung ibibigay nyo lang kay MJ ng araw-araw na pambaon, maubos din. Pero kung paikutin nyo muna, may tutubuin, may bibigay kayo palagi kay MJ. Ano kayo, Mike? Okay, salamat po. Wala anong gusto mo sabihin kay Tita Gemma? Maraming salamat po dito. At sana marami pang blessing dumating sa kanila para marami pang matulungan. No? Okay. Kaya magsumama ako doon. Tingnan natin yung para mapaliwanag ng maayos sa akin. Tara guys, punta tayo dito sa may pwesto ni Kuya Mark. Yan, isa din po yan sa may-ari ng luting yan. Yes, magkakapatid po yan. Magandang araw po.
Nariyok man to rin. Saan? Pinangkas ko na ayaw mo ka. Nasa na? Ano eh? Sabi ko. Naglalakad. Ito. Ang tinabas ni Kuya Mike. Bali hanggang saan po dapat ang may bibigay sa inyo dito, Kuya Mike? Yun po yun. Yun na pong paltak na. Yan, tapos Yun po yun yung kawayang mali. yung mga kawayan na yan. Tapos, Ito. tapos ari naman kuya. Saan naman ito? Yan na ho yung tabihan dito. Hagit niyan pa. Ay, kasama pa yan? Andi ni kuya yan. Okay, maluwang-luwang pala. Akala ko dito lang. Hindi ho pwede eh. So, maluwang-luwang pala. Akala ko naman dito lang. So, simula sa dito, Opo. Paparto. tapos pag ganun, hanggang saan yan? Doon naman sa may kawayan na yun. Saka po yun. Tapos doon naman sa may kahoy na yun. Apo. Tapos hanggang dito. Opo. Layo pala. Laki pala, Kuya Mike. Pwede ka niyan pag nagawa mo, pwede ka mag-utay-utay ng balkon-balkon dito. Oo, doon na may kusina. Kasi ang problema, pag nag-widening, hindi naman na dito abot. Hindi na naman po. Kasi dito naman ang daan yan eh, Sige. At namin kung kailan tayo pwede maghulog-hulog din sa lupa. Pwede tayo magbayad, Oo, sabi niya din po si kuya. Kasi 43. Tay? Tay, pwede po kayang, habang nagbabayad kami ng sa lupa, hindi naman po sila, Kuya Mark, magra-rush ng bahay. Kumbaga, utay-utay lang. Kung kailan nga lang si Kuya Mark available, pwede naman. Para, if in case man na dumating na yung widening, may malilipatan sila. Okay lang po ba sa inyo na habang naggagawa-gawa, magbabayad din naman kami? Ganoon na lang po. Okay po ba sa inyo? Okay lang po. Okay, salamat. So, ganoon na lang gawin natin. Pahig naman sila tatay. Sige, Kuya Mark, ganoon na lang ha. So, tayo natin. Sige. At kung may makuha kaming mapasukan mo, di sabihan kita ha. Malam mo, may mga nag-ano ng karpentero din dyan sa pabahay. Ha? Sige, malapit lang dito, no? Okay. Tara, baka makasalubong natin sa Teacher May dyan. Ari na. Kaya may materialis, sige pagtutulungan na namin niya. Ay, bait naman nila tatay. Salamat po. Tutulungan na namin. May tutulungan ka daw, Kuya Mike. Yung dalawa, matulong din yan. Tingnan natin si Ate Charmaine dito, guys. Nagpaalam na muna ako doon kala tatay. Grabe, buti uminit Kanina, madilim-dilim na naman yung panahon. Si Ate Charmaine, saan dumaan yun? Dito tayo. Mainit dito pero ang putik. Ayan grabe Baka dyan sa kabila dumaan. Hindi yun dyan dadaan. Sobrang putik, no? Okay. So, nakakatuwa lang din dito kala Kuya Mark, guys. Kasi nga, kumbaga, kahit na nagaganon yung kapatid nila sa kanya, ano pa rin. Kumbaga, inuunawa na lang daw, ganyan. Kasi, naiintindihan naman nila na ganun talaga daw sa atin niya. Kumbaga, naghahanap ng pagmamahal din lang siguro talaga. Asan ayun pala Ate Charmaine, magandang araw ho. Paalis na ho. Saan kayo galing? Ay, ako po'y galing sa school. Ako po'y dinaan. Ano po yan dala mo? Short po kasi. Gawa mo ni Ote. Dinalang ko ng pagkain. Dinala mo ng pagkain? Oo, ng pang-ulam. Okay, Ate Charmaine, bakit hindi ka nakapaglako ngayon? Ay, intindihin ko muna po yung isakot may sakit po. Oo nga, nabanggit niyo Kuya Gawa Mike. po nung 2 gabi na po nagsusukat, nilalagnat po. Ngayon naman po hindi na nilalagnat. Kaso dinadaing po yung ulo. Ulo? Nakapacheck up niyo ba? Hindi pa nga po. Ako nga po pupunta dadalhin ko pa nga po. Sige, at ganito may binigay ako kay Kuya Mike na pera, magbawas kayo, magpa-check up ng anak mo. Magkano po ang bibig May ko kunin ko? Bahala ka. Kung magkano magagamit niyo sa pagpa-check up, importante yun. Ay, kaya nga po ako nag-uwit. Sabi ko, ako yung mag-aano muna at kahirap naman po basta pupunta ako nang wala naman akong hawak. At saka importante, may sakit yan Unahin niyo yun. Kaya nga po hindi po ako nakakatinda pa Mauunawaan naman ng sponsor yan, walang problema yan. Kasi may sakit ng anak mo sige po. Unahin mo yun, ha? Hindi ko po alam kay Papa. Kung alam ko, hindi po ako nakaalis. Ayos lang. Sana At least nakakausap ko naman yung may-ari ng lupa. Ay, ano po. Okay naman po. Napag-usapan namin na habang ginagawa ni Kuya Mark, magbabayad-bayad tayo ng lupa ninyo. Thank you po naman. Pasabi na lang po sa sponsor. Kasi yan naman kumbaga, hindi naman rush Kaya sabi ko doon sa kung
di hulog-hulugan na lang yung ano, no? Ay, pang, ibig ko sabihin yung pong binigay niyo pong pang ano po, pambili pong materials. Dapat yun, eh, sabi ko, idagdag sa pang, ano mo, pang isda mo. Opo. Pero, kasi pinabibigay yun sa anak mong ka MJ. Opo. Eh, syempre, kung ibibigay mo lang din naman araw-araw ka MJ na pambaon, maubos Opo. lang. Oh. Pero kung Eh, ang paikutin mo ginagawa- muna, Ang kahit ginagawa ko konti. din po kasi pag may hawak po ako na pera, siya lang pinapupuhanan ko kahit maliit at pinaikot ko lang din. Oo, edi may bibigay kang baon. Ayun po, araw-araw Diba? po kasi ilan po yung napasok ko, tatlo. Ganun na lang gawin mo. Ha, teacher Sige mo. po. Okay, sige. Ay, hindi mo na po kayo nagkape. Sige na po. At kami pupunta na din, ha? Thank you po. Sige, pagamot mo yung anak mo, ha? Huwag mo kalimutan. Parang po ako maya-maya kako itanghali na pakakainin ko muna bago Okay. ako pumunta emergency. At saka kinausap ko si Kuya Mark pala, sinabi ko sa kanya na medyo nahihirapan ka. Siyempre totoo naman na ikaw yung sa ngayon talagang kumikilos, nagtatrabaho, ang daming bayarin. Sinabi ko sa kanya Ano na, ka sabi? kasi sabi ko baka di mo nasasabi sa sawa mo, inopen ko sa kanya. Sabi nga niya kung may trabaho daw na maano, tatrabaho naman daw siya. Oh, meron naman po. Kaso lang po, inisip nga po nag-uulan. Wala naman po. Ang inaantay din po niya kasi, kung siya halimbawa po mag-aaraw sa iba, bago biglang halimbawa deliver kayo ng materialis, ayaw po niya kasi mapapahiya po siya sa gagawa niya. Ang gusto niya, kung siya gagawa, diretso na po yung... Ganito ang ano natin, sabi ko kay Mark, walang problema magtrabaho siya. Kasi kung kailan lang siya may free time, saka lang siya gumawa. Wala namang problema yun. Siya naman po kasi, ang katwiran niya, amin naman po yun. Kaya yun naman po para sa amin. Di kaya kahit siguro to trabaho, inawa ko din naman po. Sige, hindi naman. Nauunawaan mo naman. Hindi naman yun sa iba, hati naman. At di kahit wala kang trabaho, di ako muna, di kahit ako'y, halimbawa, hindi naman yung masasabi ang tao, walang utang. Di kayo po, di paikot lang. May makakapera ako, babayad ko di sa akin utangan. Ganito. Okay, sige, kung okay sa'yo, na ganun si Kuya Mark, na sa ngayon walang trabaho, ikaw lang din ang iniisip namin na nahihirapan ka sa, alam namin yung hirap ng daming bayarin, tapos ikaw lang yung kumikilos. Alam ko kung gaano kahirap yun, kaya ikaw iniisip namin. Kaya nakikiusap ako kay Kuya Mark na baka matulungan kanya din, magtrabaho siya ulit. Pero since ayun yung napag-uusapan nyo. Oo, yun naman pinapag-usapan na namin po ng isang araw. Ba't naluluha Ay, ka? ako pa galing sa... Oo. Hindi, okay lang. Ate Charmy, basta ganun na lang. Gagawin natin pagsisikapan namin na basta mabuuan kayo ng bahay. Ha? Basta pautay-utay, ha? Baka by next week pwede na magbaba ng materyales, pwede na mag-utay. Pero nagbigay na po sa inyo ng ano? Si Kuya, si Mark, si Barok, nagbigay na po wala sa inyo pa. ng papel. Ayun ang pasas nyo na lang sa akin. Kasi may sinulat na po siya na sabi nga niya sa akin, iaabot na daw sa inyo. Siguro nahiya magsabi. O di, isend mo sa akin, picturean mo, isend mo kay Commander. Para Total nagkakausap naman kayo. Send mo na lang din. sige Ha? po. Okay, sige, pupunta na din kami. Pupunta pa lang kami. Sige po, ingat. Sige, sige. Magaling na po yung anak niyo. Magaling na. Ako ng akin na Pasensya, di ka ako nakapunta okay lang nung po yun. nakaraan. Sabi ko nga ako kay Kuya, ano ba't hindi kayo nakapunta? Sabi nga minsan, okay lang po yun. Ang mahalaga ho, di okay na rin. Oo, tsaka may take out naman. Sabi ko, lolo ko, telo. Telo, hindi nubos mo ng tabi. Ay, para pala yung kay Kuya Marcos. May take out. Natikman naman namin. Oo. Okay, sige, te. Thank you din Salamat. po. Okay, sige. Ingat po kay Marcos. Sige po. So guys, palabas na kami ng area nila Kuya Mark. At nga pala, by the way, yung pong sa lupa, wala pa po talagang totally sponsor. Kasi limot ko lang pero may nakausap ako talaga dyan about sa lupa na willing daw sa ating makapagtulungan. Pero hindi ko pa ulit na contact o hahanapin ko ulit siya sa Facebook page kung willing pa rin siya na makapagtulungan sa atin para nang sa ganon mabayaran natin pautay-utay. Kahit pautay-utay, hindi naman, sabi ko nga, hindi naman tumadalian hindi naman rush na matapos agad yung bahay nila Kuya Mark, diba? Tsaka mabait yung may-ari guys, mabait siya. Okay lang daw sa kanya. Tingnan nyo, sabi pa nga niya, sila mismo tutulong sa paggagawa ng bahay ni Kuya Mark. So good opportunity yun para kay Kuya Mark, kasi para mas kumbaga kapag mahaba yung oras niya at may mga materyales, maraming magagawa ka agad, diba? Kahit pa paano, kahit na hindi naman nirarush kung talagang
makakaya nilang magawa ng mabilis, why not? Di ba? So ano na lang, kumbaga sa lahat ng alam ko napakarami nyo na naawa kay Kuya Mike dahil sa sitwasyon din ng buhay nila, open po kami na kayo ay magbigay ng donation para sa kanila. Sa lahat ng mga talagang nung una ay nagalit sa atin dahil dun nga sa mga pangyayari na kumbaga hindi inaasahan or hindi nagkaintindihan. So napakarami yung nagalit. So ngayon ipakita nyo po yung pagmamahal nyo ngayon kay Kuya Mike. Ano kung talagang kayo po ay mahal ninyo si Kuya Mike o nahahabag kayo sa kalagayan ni Kuya Mike, ngayon nyo po ipakita dahil para matulungan din natin at mabago din yung buhay ni Kuya Mike kagaya natin niya. Para isahan na lang sa pamilya, di ba? Kasi para bago naman kami lumipat ng lugar, kasi plano namin nababaybayin naman namin ang Quezon Province muna, para nang sa ganun may iba pa tayong natulungan dito, di ba? Okay, noong nakaraan kasi pinapanood ko yung vlog, sabi ko medyo hindi ko yata naipaliwanag ng ayos kay Rans. Ano Rans? Kasi narinig ko sa vlog mo ay nirarush. Kailangan marush kasi yung panahon magtatagulan. So yun yung pagkakaintindi ni Rans. Kaya sabi ko nga mainam din na makapunta ngayon at para masabi ko din sa kanila. Pero yun, salamat sa kanila kasi kahit sabi ko nga kahit that time hindi ako makakapunta, nagsikap sila na makapag-vlog kala Kuya Mike. Muli po, salamat sa lahat ng sumama. Syempre, shoutout din kay JM. Ayan, pray nyo at may exam yung bukas. Sana makapasa si JM. Mag-exam siya bukas for... Saan yun, JM? Sa Lucena po. Para saan? Exam po sa PNPA? Okay, may exam siya bukas for PNPA. So, pag-pray natin na makapasa si JM. Kasi dream niya yan. Okay, so maraming salamat muli. Supportan nyo din si Mrs. Commander ni Marcos TV channel, ang inyong lingkod, Rans TV. Malapit na, kunting-kunting araw na lang nandiyan na tayo sa Hong Kong. Kaya sobrang excited kami guys na makita yung mga sumusuporta din sa atin dyan. Sabi ko nga, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, kahit hindi man tayo marami na magsama-sama dyan, sulitin natin para maging masaya tayo. Kasi sabi ko, hindi naman kami ganun ka laking vlogger. So ano ba naman ine-expect natin para sa kagaya lang naman namin? Okay na yun na tayo kahit hindi tayo ganun karami. Okay lang po yun. Basta mahalaga makita namin kayo, makapagpasalamat sa inyo, makapagbanding tayo. Ayun lang. Maraming salamat po. Kita kasi lang ulit sa susunod na vlog. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. There is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for